Kaya obsolete na practice na rin yung nakahawak sa ulo, yung nakaganyan. Commonly nakikita natin nakaganyan. And even during the evacuation, nakahawak sa ulong ganyan. So obsolete na siya. Siguro lahat tayo nabalitaan na natin yung nangyari sa sa Mindanao, yung pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Mahalagang ma-refresh tayo at matuto tayo kung ano ba yung mga dapat gawin na lang sa mga ganitong pagkakataon. At first day of school pa naman kahapon, kaya talagang marami tayong napanood ng talagang marami mga bata na nagpanik at na-trauma. Kaya sa mga parents natin, mahalaga ang role natin para mabigyan ng ating mga anak sa panahon ng emergency ng kaalaman. At kaugnay po niyan, merong mga ibabahaging kaalaman kung paano nga ba natin mapoprotektahan at mas mapapalawak ang kaalaman natin sa mga anak natin sa panahon ng kalamidad. Mula sa ating very own UNTV News and Rescue Training Officer na si Sir Angelo de la Paz. Good morning, good morning. Hello po, good morning po, good morning. Please greet our viewers po. Yan, hello po at magandang umaga po, of course, first kay Kuya sa ating pong mga nanonood ngayong umaga. Ito napapanood natin, marami po tayong mga videos na nakita na talagang kung ano yung naging effect nitong lindol na ito. Pero ano po ba yung ewan ko kung nakapanood din po kayo ng mga videos, Yes. ano po ba yung mga napansin nyo na dapat na i-improve upon natin? Yan, okay. So talagang siguro it is about time na mai-update natin yung practice natin. Kasi hanggang ngayon, unfortunately, na meron pa tayong mga practices na hindi naakma doon sa mga dapat natin pong gawin ngayon. So, speaking of video, so di ba may napanood kayo yung mga student, nasa labas na sila? Yes. Kasi, yun, isang very fortunate din na nangyari ay during the flag ceremony. Kasi maaga nga pa Oo, nangyari. nasaktuhan siya. And sarado pa yung mga malls, kaya talagang hindi pa ganun ka yung time. And isipin nyo na lang kung nangyari yon during yung regular class. So, ang isang talaga nun ay mas marami tayong ine-expect. Reality speaking, mas marami tayong ine-expect na casualties. Kung sakali. Kaya awa ng Diyos, talaga na hindi naabutan siya during the regular class. So, ngayon, mapag-usapan natin yung sa video. Yung napansin nyo, no, nung nagkakaroon ng ground shaking, so talagang yung mga students, hindi sila makapwesto ng maayos. So talagang sinesway din sila. Kasi, kaya obsolete na practice na rin yung nakahawak sa ulo, yung nakaganyan. Commonly nakikita natin nakaganyan. And even during the evacuation, nakahawak sa ulong ganyan. So obsolete na siya. Okay. Yung practice na naka-ordinary na nakaupo ka lang, hindi na siya akma. So yun yung sinasabi natin na outdated na or very obsolete na yung practice na gano'n. So ang isa sa pinaka-the best, ayan kung makikita nyo, so talagang naka-squat position, no? Habang nagsisway, so nagsisway din yung mga students. So sa kanila, mas lalong nakikreate ng panic yon. Okay. Mas lalong nakikreate ng mas lalong intense fear, emotions sa kanila yung mga ganong circumstances. Kaya mas maganda yung tinatawag natin na tripod position. Tripod, okay. Paano po ba yan? So hindi sila nakasquat. So yung isang tuhod nila ay iluluhod nila. Tapos yung isa, so ipakita lang natin Yan. So yung isa ay ang pinaka di ba nakaganyan sila. Tripod So ang tendency nito habang nagsisway, wala kang balance. Mas mahirap mag-balance ka. So mas maganda yung isang tuhod mo iluluhod mo siya. Yan. So nakaganyan tayo. Oo nga. So tripod, tuhod So kahit alugin ka, so hindi ka mas stable. magsasabay ka lang. Then ang isang kagandahan pa rito, no, yung isang importante pa kasi during the earthquake, syempre yung balance. Kaya obsolete na practice na rin yung nakahawak sa ulo, yung nakaganyan. Commonly nakikita natin nakaganyan. And even during the evacuation, nakahawak sa ulong ganyan. So obsolete na siya. Okay. Kasi since nagsisway, so balance ang isa sa pinaka lifeline mo. So para pagka nag-sway, pwede kang Kumapit. kumapit. Or halimbawa, sa stairs,
So pwede kang makahawak agad Ay, oo sa nga. wall or doon sa railings. And ito pa, no? Huwag kayong pipikit at huwag kayong yuyuko. Kailangan So, ganyan. aware pa rin. Okay. Wag kasi aside sa balance, during emergencies, ang isa sa pinaka-lifeline mo is your sight. Kasi bakit? Nakapikit ka, hindi mo alam, meron palang babagsak or may mahuhulog sa'yo. Pag dilat mo, Nabagsak. maputi na ang Hindi mo paligid. na alam. Tulad Hindi mo nito, na alam. nung video din po no, meron doon parang covered area para merong yero. Pero, Yan, Na kung oo, sakali yung na sa hindi likod, tayo yung nasa likod na side, kung hindi no? tayo aware sa paligid natin at Talagang nakayuko tayo. Mababagsakan ka or pwede kang tamaan ng edge ng yero, pwede kang masugatan. So kaya wag na wag kayong pipikit during earthquake. Kailangan yung awareness pa rin. Yan. So ang tawag natin doon ay situational awareness. Yan, okay. So magkaroon tayo ng situational awareness doon sa paligid natin. Isa pa, ito din po, no, dapat ma-orient din natin yung mga anak natin, pamangkin natin, at kasama natin, no, yung pagpe-perform ng duck cover and hold on. Hold on. Yan. oo. Okay. Kasi meron tayo ding mga maling practices sa pagpe-perform ng duck cover and hold. Kasya ka ba dito sa ilalim? Masyadong maliit po at. Ayan, Si sige. Ian dapat. Sige, so ang isa kasi naging practice natin during the duck cover and hold is pagka nagtago ka sa ilalim, nakayuko at nakapikit ka din. So wag. Kasi kahit sabihin mong sturdy table to, at depende doon sa babagsak, Oo nga naman. di ba? So, Kahit na gano'ng katigas kahit gano'ng to. ka-sturdy to, at pagka talagang ceiling Oo. or flooring ang babagsak, hindi ka kayang i-protect ito. Kaya ang importante is your sight. Para alam mo kung babagsak to, makakaalis ka kaagad. Okay. So yun ang isa sa mga dapat na may orient natin, not only for our children, but also kahit tayo. oh, Kasi nagkaroon tayo ng maraming maling misconception. Yes. Ay, isa pa nga po sa napansin ko, yung kung saan bang lugar maganda pumunta. Kasi may mga iba na sa loob ng mga establishments, ang in-advise nila, parang nagpapanik pa nga iba na lumabas. Dapat po ba lumabas? Yung iba, pumapasok sa loob naman, sa bahay. So ano po ba yung pinaka-advisable na gawin? Tsaka, gawin na natin pinaka-worst. Ayan, yung okay. wala kang pagtataguan. Okay. Kasi yun ang tendency ng iba. Kaya gustong lumabas, kaya nagpapanik. Kasi wala silang pagtataguan. Di ba? So, ang isa sa pinaka-the best dyan is kung merong pinaka-malapit na wall, you stick to the wall. And you Okay. do the tripod position. Ito pa rin. Hawak Okay. ka sa wall. Hawak ka sa wall. That is your first. Kung wala talaga, like for example, malayo tayo sa wall, at ang intensity mo ay super taas at hindi ka na makakalakad. So, ang pinaka-the best is kung nasaan ka, magstay ka ron, and you do the tripod position, and then you look up, you look around. Para in case na bumagsak. And after the shake, doon lang tayo pwede mag-evacuate. Huwag na huwag kayong mag-evacuate during ground shaking. Napakadelikado nun. Kasi pwedeng, halimbawa, naabutan ka sa hagdan. Pwede kang natalisod, Yes, nadapa, na out of balance, magpapagulong-gulong ka. Now you're considered as a casualty. Kaya nga. Pagka ganun. Actually, may nakita kasi ako isang video dun sa establishment ng isang fast food Yes. na medyo parang nag-hesitate pa sila lumabas dun sa, nasa ano na po sila, exit na eh. Yes, malapit. Tapos pinapalabas na sila ng mga tao. Hindi pa sila kagad lumalabas kasi nag-shake pa po. So mga ganung pagkakataon, ano po yung dapat po nilang ginawa? Pero nakalabas naman po sila bago po gumuho yung mismong building Ayun, po eh. oo. So actually, mayroon ding mga studies na ngayon, na just like in Japan, no, ang isa sa pinaka the best doon is, katulad doon, malapit ka na sa exit, you go for it. Oo. You Andun go for ka it. na. Yung sinasabi lang natin, kapag ka malayo talaga sa iyo yung exit at magta-travel ka ng ilang minutes, huwag ka munang lumabas. Pero for that case, ay talaga yung exit, Go. go for it. Ah. Okay? So, okay lang naman po yung ganong, okay lang yung mga ganon. Sa areas paglabas naman, kasi yung iba ay naghahanap ng open airs kasi meron tayong mga poste ng kuryente. May Yan. mga establishments man sa around doon sa kalye. Saan po ba yung mas safe na lugar na Yan magstayan? din ang isang challenge natin ngayon. Kasi paglabas mo ng kahit anong, most of the establishment, paglabas mo,
high tension wire, Yes, oo. poste, Sabi. mga structures. Yun ang isang dilemma talaga natin ngayon. Ko-contain yung tinatawag natin ng mga open spaces. Okay? So, technically, so yung pinaka-open space doon sa establishment, that would be the best evacuation area. So kung ano, and para piliin ng isang open space, dapat it should be free from any debris na pwedeng mahulog or tumumba. Okay. Ayun. Ibig sabihin po ba nito, Sir Angelo, kasi yung isa ko pong napanood na video sa isang school, ang unang pinuntahan ng mga estudyante at saka mga teacher is covered court. Pero yung mismong covered court na pinag-coveran nila, yun po yung mismo nag-collapse. Tapos tumakbo din sila sa open area. So kung may mga ganito pong establishments, halimbawa po sa mga school, kung papipiliin po sila, saan po ba mas dapat? The best. Oo, the best na pumunta sila. Sa covered court po ba, which is mas malawak po yung space, o sa open space na lang na hindi man natin sure pero at least walang babagsak na kahit ano. Mas pinaka-the best ang open space. Open talaga. Walang any overhead structure. Kasi we will never know kung yung structure na yon is, it can withstand the intensity. Yes. Kaya mas pinaka-the best pa rin ang open space. Dapat po pala ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, magkaroon na ng parang bagong pagtuturo sa mga estudyante during emergencies. Kasi marami na palang mga obsolete na behavior na ginagawa tayo na dapat i-update na. Sa household naman po, ano po ba yung mga family emergency plan naman na kailangan natin i-practice o kailangan gawin na natin, maglista na tayo ng ganitong plano? So, ito lang din, so related sa mga bata, kasi yan talaga ang pinaka-vulnerable in terms of earthquake. And ngayon, siyempre, pasok ka na. So, talagang most of the time, ini-spend nila sa school. Yon. So, number one, i-orient nila yung mga anak nila kung saan. Ngayon, medyo ang kagandahan kasi ngayon, ang mga schools, they have their own disaster risk reduction. Ay, okay. May mga DRR na rin sila mga per schools. Kaya meron na rin silang mga evacuation plan, meron na rin silang mga designated evacuation area. So, may mga plan na rin sila. So, kaya importante na as a parent, oriented ka dapat doon sa plan ng school na yon. Okay. So, saan ang evacuation, nasaan ang designated na ano. And then, isa pa na dapat na mai-orient nila is, ito, yun ang isang gagawang pa ng sistema. Paano yung method ng pag-notify dun sa parents na pwede nang pick upin yung anak nila. Okay. And paano din, dapat i-orient naman din ng parents yung anak niya na dito kita susunduin, dito tayo dapat magkita. So, part of the family emergency plan yon during the school days. Kasi, ang reality speaking, ang syempre, maraming ang ratio ng student to Teacher. to teacher. So talagang hindi naman kayang isa-isahin nung teacher Oo nga naman. yung mga yung mga parents para i-communicate pa. So kaya maganda magkaroon din sila ng ganong klase ng plano. Saan susunduin, saan magkikita, na talagang doon lang siya hanggat hindi siya nasusundo. How about po sa pagpaplano naman po ng mga emergency plan sa family po sa bahay? Paano po ba yun dapat pinag-aaralan ng isang pamilya? Ano po ba yung dapat nilang pag-usapan? Yan. Okay, so number one, ang isa sa dapat pag-usapan nila ay ano ba yung mga, pag sinabi nating hazard, ano ba yung pwedeng mag-cause sa atin ng injury sa bahay natin? So, that's number one. Second, if in case na magkahiwa-hiwalay tayo kasi even doon sa bahay natin, hindi naman tayo parating magkakasama. So may instances, nasa taas, nasa kwarto, kumakain, nasa comfort room. So mas maganda ay ma-orient sila na if in case any disaster or any eventualities, saan ba tayo magkikita? Especially outside of your home. Kung saang ba ganito. Kasi karanasan na namin yon, no? Very unfortunate yung nangyari. Sa sunog, binalikan niya yung relatives niya. Ay, nako. Nakalabas na pala. So, Ay. nangyari yung bumalik, siya yung natrap sa loob. Yes, oo. So, kaya mas maganda,
we communicate, dapat alam ng lahat na, dito tayo magkikita ha, dito sa tindahan na ito. So, dapat specific. Hindi magkikita tayo sa kanto. Saan kanto? So, dapat specific. Dito tayo sa kanto, sa tindahan ni Aling Bebang. Halimbawa, diyan tayo magkikita. Paglabas natin ng bahay, dala nyo yung mga go bag nyo, diyan tayo. So, yun ang isa sa napaka-importante na ma-communicate. And lastly, is papaano tayo lalabas. Kasi not only for the earthquake, but may mga instances din tayo na natatrap din sila sa mismong sarili nilang bahay. Especially sa mga sunog. Kaya importante na alam din nila at oriented din ang lahat kung saan ba yung mga papalabas ng ating pong bahay. Okay. Iisip ko tuloy, parang kailangan din magsagawa ng earthquake drill sa buong pamilya. Yes. Actually, magandang ano din po yun, if may I add, magandang bonding din sa family na mapag-usapan nyo and ma-practice po ninyo. Parang kahit one weekend, nandun yung mga bata, nandun si pamangkin, nandun si tito, si tita. So, practicing nyo yung mga gano'n. So, parang na rin siya, considered as family bonding. Para hindi naman na-inculcate dun sa mga bata yung fear. Okay. But educate ang naiaano natin. Tama.